Ganyan ba sila? So, yan. Okay. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. And comment dito sa baba. At pakiusap lang po, no skip ad. Kasi meron po mga advertisement yung aking mga video upload. Okay? Ito nga pala. Hayaan nyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? So itong upload ko ay patungkol tuloy kay Midit na naman. Update tayo kay Midit, update. Napanood ko yung vlog ni Midit na ano to. Napanood ko yung vlog ni Midit na tawag dito. Yung sa edad na 22 years old, nakapagpagawa siya ng bahay at saka babuyan. Yung piggery. Kulungan ng baboy. So doon, pinapakita lamang ni Midit na unti-unti na siya nagkakaroon ng nagiging successful sa kanyang mga ginagawa. At salamat naman sa mga kapwa ko viewers, subscriber ni Midit ay todo suporta sa kanya. Diba? Napakaganda ng mindset ni Midit. Talagang businesswoman talaga. Pag tumagal-tagal pa yan, lalago yan yung kanyang piggery. Yung nga, tulad sinabi ko nakaraan, na kung yung lawak na yung lugar na yun, na pinagtayuan niya ng piggery, lagyan niya pa uli ng ibang kulungan ng baboy, mas maraming mga biik ang kanyang maaalagaan at mapapalaki. Diba? Maganda yun. Malalaki na yung mga baboy niya. Pwede nang ibenta yun, kung tutusin. Advice ko lang kay Midit, baka mapanood itong video upload ko, ibenta niya na maaga pa dahil baka magkaroon ng swine fever. Nako, sayang. Pag hinuli ng LGU yan, diyan sa lugar nila. At ibaon ng buhay yung mga baboy, sayang. Ngayon na medyo wala pang swine fever diyan sa Bicol, dispatcha niya na, ibenta niya na yan, sayang. Tsaka na ulit siya bumili ng biik pag pag normal na ulit, kasi sayang yung pinaghirapan, mapupunta lang sa wala. Tulad ng nakaraan, nagkaroon ng ASF kung tawagin, sayang yung mga baboy, binaon lang ng buhay. Ngayon pa lang dapat ibenta na yan, yung baboy na yan, dapat ibenta na nila yan. Kung hindi, nako, sayang, pinaghirapan pa naman nila yan, diba? I-advise ko lang kay Midit na kung maaari, kanya dispatcha niya yan. Talagang kung na rin si Midit, talagang unti-unti na nagkaroon ng unti-unti na nagkakaroon yung kanyang mga pangarap, unti-unti na natutupad. Tulad pagiging negosyante, diba? Malaking bagay yun, yung pagiging negosyante, kasi hindi naman lahat ng oras nagpa-vlog siya, diba? Hindi lahat ng oras. Kaya napakaganda nung diskarte niya. Diskarte talaga sa buhay. Kaya dito magtataka kung bakit siya ginawang scholar ng eskwelahan, di ba? Kasi alam ng eskwelahan na may diskarte si Midit. Bukod sa tulong nila na binibigay nila kay Midit, tulong na rin sa sarili niya at sa pamilya niya. Di ba ganun yun? Napakaganda ng kanyang pangarap sa buhay, mindset bilang isang business woman, diba? At saka makikita mo sa kanya na masaya na siya ngayon, nakabove on talaga. Shout out sa iyo, Midit, shout out. At sa mga sponsor mo, shout out din sa kanila.
especially yung mga kuan mo, mga Midit fanatic, yung mga Europe supporter, Midit supporter, at dyan sa Hong Kong, shoutout sa inyo dyan sa Hong Kong, kapwa ko kababayan, mga kababayan ko dyan sa Hong Kong na mga OFW, shoutout sa inyo lahat dyan. Kaya napakaganda itong ginagawa ni Bill. Maganda yung aking yung napanood sa kanyang video upload niya. At unti-unti na siyang nakakamumpun. Malaking bagay din yun yung ginawa niya. Na may sarili siyang channel. Nag-vlog na lang siya at di siya aasa sa kalingap. Pero ganun pa man, napakaganda ng ginawa ni Midit na dito. Napakaganda yung ginawa niya na pumunta siya doon kay Kuya Brooks. Natandaan natin, di ba, mga viewers? Napunta siya kay Kuya Brooks para makipag-collab. Di ba? Mas lalong maganda kung makikipag-collab din siya kay Kalinga Prab. Di ba? Malaking bagay yun. Kasi andyan na siya eh. Andyan na siya, nakaumang na siya. Ibig sabihin, lalo lalaki yung kanyang channel. Yung kanyang subscriber, dadami. Pag nakipag-collab siya kay Kalinga Prab. Kasi open naman siya kay Kalinga Prab eh. Ayaw kay Kalinga Prab ha. Dul ka naman si Midit eh. Bumalik sa Kalinga. Kawawa naman. Kaya pwede si Midit maging Kalinga partner pagdating ng araw. Kung makikipag-collab siya kay Kalinga Prab. Diba? Ganun yun. Kasi may sarili na siyang community. Ikuka na lang niya, i-maintain na lang niya yung community niya na mga supporter niya, i-maintain na lang niya para lalong lumakas at lumaki yung kanyang channel. Diba? Dumami ang kanyang subscriber. Kasi hanggang ngayon, sobra-sobra yung mga humahanga kay Midit at unti-unting dumadami yung kanyang mga subscriber. Pero mo, wala ko nagkakamali, nasa 50,000 mahigit na siya, 50,800, mga ganon. 50,800. Oh. Pasasad pupunta rin yan doon, di ba? Pupunta rin yan doon pagdating ng araw. Kaya napakaganda yung ginagawa ni Midit. Talagang hindi tayo magtataka na pagdating ng araw lalong dumami pa yung kanyang mga sponsor na sumusuporta sa kanya. Nung dandit pa lang, dami niya ng supporter ang dami niya ng sponsor Hindi ko lang alam kung nanatili yung iba at yung iba ay umalis na rin. So, ganun yun. Yung ibang sponsor, kung tuloy-tuloy pa rin yung sponsor niya sa ngayon, yung mga dati yung sponsor, hindi natin alam kung tuloy-tuloy pa. Diba ganun yun, mga viewers ko? Kaya, hindi maiwasan talaga na itong si Midit maging successful pagdating ng araw. Makikita natin sa kanya yung kanyang yung kanyang kababaan ng loob. At mapanatili niya yung pagmamahal ng mga taga-suporta niya. Kaya di maiwasan niya na lalong lumaki yung kanyang lalong lumaki yung kanyang mga dumami ba? Parang dumami ba yung kanyang mga subscriber? Diba ganun yan mga kapag-viewers? Napakagandang ginawa ni Midit. Kasi pag na bata, madiskarte sa buhay at matalino pa. Diba ganun yun? Talino pa. Kaya yun lang, nakita ko yung kanyang upload video at yun nga, nag-grocery sila, tapos umuwi siya dun sa tatay niya, yung pinakita yung pinagawang bahay, tapos yung kanyang figure, pinakita niya dun sa kanyang upload video, napanood ko Kaya tuloy lang tayo suporta kay Midit mga kapag-viewers, tuloy lang tayo hanggang dulo. Sabi nga may nag-comment dun na wag nang sumali si Midit sa Kalingap. Huwag na sumali.
Huwag na sumali sa Kalingap kasi kaya naman niya mag-solo na lang solo vlog. Hindi sa ganon. May sarili na siya, solo naman siya talaga totally. Kapag viewers. Solo naman siya. Ang problema, kailangan niya makipag-collab para naman mahatak niya yung ibang viewers, subscriber ni Kalingap Rap para mag-support sa kanya, di ba? Lalo-lalo doon sa mga supporter ng Dandit na yung iba hindi pa maka-move on at di pa napapanood yung solo, yung pag-vlog ni Midit, ay unti-unti na nagsusupport sa kanya. Unti-unti. Kaya nakakatuwa lang na ang isang Midit ngayon ay nakakabubo na. Kung dati, malungkot siya, that time nung nabuwag na yung Dandit Love Team, kaya hindi maiwasan niya na maalala ng mga kapwa ko viewers yung pangyayari doon sa Dandit Love Team na pag-iiwalay nila pagkabuwag nga. Kasi sayang, nakakapanghinayang talaga yung time na yun. Na sana ngayon lalo dadami pa. Meron pa nga nag-comment doon ng Yotong Danjoy, medyo mahina raw yung mahina yung views. Hindi katulad yung Dandit, marami yung views. Di ba ganun yun? Parang kino-compare nila. Pero sa ganang akin, ganun talaga Ganun talaga. Hindi pa matanggap ng iba, pero balang araw matatanggap din yun yung Danjoy. Diba? Kaya sabi ni Midit, pag po yung kanyang live na love lang tayo. Mga kapwa ko viewers, support ni Midit. Tuloy lang suporta. At ipinapakita lamang niya na wala kang sama ng loob sa Kalingap, especially kay Kalingap Rap. Kasi sabi nga niya, hindi may aalis na naging bahagi rin siya ng Kalingap. So, malaking bagay yun. Naging bahagi siya ng Kalingap at naging Kalingap Angel siya. Marami nangangarap dyan ng mga kadalagahan na maging Kalingap Angel. Pero si Midit, ito paano, narating niya yun, yung pagiging Kalingap Angel. Diba? So maganda yung kanyang mindset. Talagang open si Midit pagdating sa mga ganyan. Lalo ngayon, may sarili na siyang channel, diba? At unti-unti nang tumataas. Napakaganda ng Midit. Move on lang talaga, sabi Midit. Move on tayo. Huwag niyo pansinin yan. Kaya ang masabi ko na lang, tuloy na lang, Midit. Tuloy mo lang yung ginagawa mo para kahit paano dumami yung mga subscriber. At manatiling humble lang pagdating ng araw ay lalo ka makikilala rin dito sa social media. No, kung nakilala ka dito sa Dandit Love Team, mas lalo ka pa makikilala pag ikay lalong nag-solo vlog, nagbablog ka ng solo mo at may mga kinuha kang tutulungan, mga charity, tutulungan mo, lalo lalaki yung channel mo. Tataas pa yan. Baka hindi nga umabot ng December makuha mo yung 100k. Diba? Kaya tuloy tayo yung suporta at suporta tayo kay Midit. Mga lahat ng supporter, sponsor, shoutout sa inyo lahat. Mga kapwa ko viewers, shoutout sa inyo lahat dyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? Nga pala, paalala ko lang ulit, baka meron pang hindi nakakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel. Pakisubscribe lang po, like and share sa aking YouTube channel. At no skip ad and comment. Ito, okay? Comment lang po kayo. Babasahin ko po yung iyong mga comment. Okay? Kailan po? Bye! Ingat pa tayo lagi. Pagpalain pa tayo. Okay ka pa.